Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Episode 93 po tayo ngayon. Bago po ang lahat, kumusta po kayo? God is forever in control. Ang inyong Brother Nico Cruz po ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong suporta, moral support, prayers, at iba pa. Salamat po. Sabayan niyo ako mga kapanalig sa dasal na turo ni Dr. Mike Murdock sa libro niyang The 58 Leadership Secrets of Our Lord Jesus Christ. Dear Jesus, I believe that you died for me and rose again on the third day. I confess I am a sinner. I need your love and forgiveness. Come into my heart. Forgive my sins. I receive your eternal life. Confirm your love by giving me peace, joy, and supernatural love for others. Scriptures nasa Psalms 107 verse 30 sa Great is thy faithfulness. It says, He guides them to their desired heaven. Dalawang quote for today sa Great is thy faithfulness. I will not fear the howling storms of doubt. No shudder. Shudder po ay panginginig. No shudder when I feel I am alone. But I will trust my Savior as I shout, the Lord's my helper. He is on the throne. Dumako na po kaagad tayo sa napakagandang tatalakayin nating one of the big topic natin sa Exodus pa rin. Bago ko talakayin sa inyo ang episode 93, hanapin mo sa akin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Unahin na po natin ang major barriers to successful planning. John C. Maxwell. And then pangalawa, magkasama po sa isang page ito. Pinag-uusapan dito ang Exodus chapter 4. Ang pangalawa po, the law of navigation, plan ahead. At mamaya, babanggitin dyan yung acronym ng plan ahead. In your notes, mga kapanalig, kung seryoso po tayong estudyante ng buhay, ay tiyak, malayo po ang ating mararating. Be a serious student of life, sabi ni Jim Rohn. Ang seryosong estudyante ay laging nag-aaral, alam niya na never stop learning siya, ina-invest niya ang time sa more on learning and then sharing, applying what he's learning, and glorifying God. Ang motibo niya ay to glorify God. Ito na po ang sulat ni John C. Maxwell sa Exodus 4. When Moses finally agreed to fulfill his divine assignment, he heard some unsettling news. God would harden Pharaoh's heart. The plan would work, but not right away. Nung tinanggap ni great deliverer Moses ang pinagagawa sa kanya ng ating Ama sa Langit na Banal, mayroon din siyang narinig sa Panginoon. Ito yung hindi maipaliwanag na balita. Dahil patitigasin ng Diyos ang puso ng pero hindi agad mag-yes ito, magpapakipot. Parang ganun sa ating salita Tagalog. Ano po? Pero sinigurado ng Diyos, ang plano ay matatapos, magwo-work, magaganap, pero hindi agad. Ito ang pagpapatuloy ni John C. Maxwell.
Good leaders develop plans, but they also expect to make adjustments along the way. Rarely does any plan succeed without a bump or a glitch. Bump ay mabagok, or glitch ay aberya. Ito po ang the law of navigation, plan ahead. Exodus chapter 5 verse 1, pangalawang ating lessons na sinulat ni John C. Maxwell sa libro niyang The Maxwell Leadership Bible. New King James Version po ito. Ito po, no question about it. Moses had a major challenge on his hands. Walang tanong na si Moses ay mayroong malaking haharaping challenge sa kanyang kamay. Challenge ay mahirap. Bakit po kaya sinabi ni John C. Maxwell yan? Ito po, not only did he have to convince everyone, hindi lang para i-convince ang lahat, pati ang Paro, including Pharaoh, to let him lead the Hebrew slaves out of Egypt. Hindi lang kukumbinsin ni Moses ang kanyang mga kababayan, pati ang Pharaoh, na sino ang papayag sa kalagayan ni Pharaoh paalisin ang kanyang mga alila for so many years. Yun ang kanilang na mga alipin. But, sabi ni John C. Maxwell, he had to plan the whole process. Pinalano, kailangan planuhin ang buong proseso, sabi ni John C. Maxwell. And ito po ay, to mobilize his countrymen, he first had to organize them. That required shrewd planning. For more than 25 years, the following acronym has helped leaders to think through their plans. Whenever a major challenge or opportunity approaches, ito po ang acronym ng plan ahead. Letter P, as in predetermine your course of action. Letter L, lay out your goals. A, adjust your priorities. N, notify key personnel. So, P-L-A-N is plan. Ito po yung ahead. A, allow time for acceptance. Kailangan payagan mo rin na kapag nilay-nilay ang mga taong nilatagan mo ng plano mo. Hindi mo kaagad isasaksak yan sa bunganga nila at tatanggapin nila. And then, H, head into action. Samahan mo kaagad ng action yan pagka alam mong natanggap na ng mga tao. And then, E, expect problems. Ang problema ay laging mayroong kaakibat na solusyon at ang usually mga benepisyo ay nadadamitan ng mga problema, maliit o malaking problema. And letter A, always point to your successes. Isa yan sa dapat nating matutunan, mga kapanalig. Pero kung meron tayong mga sinusuong na mga mahihirap na sitwasyon, mas magandang maalala natin yung mga naipanalo na nating laban na sa grasya ng Panginoong Hesus. Kailangan matandaan mo yung mga panalo mo nung mga nakaraang bagyo na sinuong mo. Para yan ang magiging motivation mo, motibo mo na ipagpapatuloy mo ang pagtatagumpay. Dahil pag hindi mo ginawa ang tama, ang tagumpay ay kusang lumilipad, lumalayo sa iyo.
tagumpay ka ngayon, pero huminto ka sa paggawa ng kabutihan, pagiging determined, consistent, ay mawawala or lilipad sa iyo ang success. So, kailangan ipagpatuloy mo yan. Letter D, daily review your progress. Anong sabi ni Coach Peter Newfield? Adjust our plans and actions to become better aligned for success through measuring our progress. Yan po ang napagandang dalawang insights ni John C. Maxwell sa Exodus chapter 4 at saka chapter 5. Ito na po ang ating babasahin, pag-aaralan, pagnilay-nilayan. Hanapin mo sa akin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Yan ay mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. 10 pinagbasihan yan ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa presensya ng Panginoong Hesus, Jesus Calling, sa napaganda niyang libro. Nasa Ephesians chapter 1 verse 18 hanggang 20. It says, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Pangalawang scriptures po, nasa Psalms 105 verse 4. It says, seek the Lord in His strength, seek His face evermore. And then, pangatlong scriptures nasa Deuteronomy. Paborito po nating Deuteronomy chapter 33 verse 25. It says, your sandals shall be iron and bronze. As your days, so shall your strength be. Papuri sa Panginoon sa napakagandang kanyang mga salita. Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Sa episode 93, hanapin mo sa akin ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Do not let any set of circumstances intimidate you. 8 words ang very powerful na pamungad na mensahe ni Lord Jesus Christ sa ating lahat, mga kapanalig. Intimidate means magpatakot. The more challenging your day, the more of my power I place at your disposal. Challenging ay mapaghamon na mga sitwasyon. You seem to think that I empower you equally each day, but this is not so. Your tendency upon awakening is to assess the difficulties ahead of you. Difficulties ay mga pahirap, mga mahirap na sitwasyon, mahirap na assignment na nakaamba sa iyo. Measuring them against your average strength, this is an exercise in unreality. I know what each of your days will contain and empower you accordingly. Contain ay naglalaman ng, contain. The degree to which I strengthen you on a given day is based mainly on
Two variables. Degree ay kalidad. Ang tinutukoy na salita po dito, hindi po yung masteral degree. Two variables po ito. Number one, na sinasabi ni Lord Jesus Christ sa atin, the difficulty of your circumstances. And number two variable, and your willingness to depend on me for help. Ano po yung dalawang variables na kakaharapin natin? The difficulty of your circumstances and your willingness to depend on me for help. Try to view challenging days as opportunities to receive more of my power than usual. Look to me for all that you need and watch to see that I will do. As your day, so shall your strength be. Yan ang super powerful message ni Lord Jesus Christ. Ito na po ang ating pagninilay-nilay sa ating lingwaheng sa tulong ng banal na Espiritu. Do not let any set of circumstances intimidate you. Ano pong ibig sabihin ni Lord Jesus Christ dito? Huwag daw nating hayaan ang mga pangyayari sa ating buhay na magpapatakot sa atin. Mas maraming paghamon ang hatid ng araw ay mas maraming kapangyarihan na ibinibigay ko sa iyong disposal. Disposal means sa iyong pagdidesisyon, sa iyong ikaw ay in charge na kung kailan mo gagamitin yung kapangyarihan na yan. Pero para bagang ang pag-iisip mo na nagbibigay sa iyo ng lakas at parehong sa bawat araw. Para bagang ang isip mo ay laging mayroong kang kapangyarihan, mayroong nagpapalakas sa iyo sa bawat araw sa equally, pareho. Pero hindi yan ang totoo. Ang pag-uugali mo na sa paggising mo na para i-assess or i-evaluate o tignan or i-meditate ang mga mahirap na sitwasyon na kaamba sa iyo, measuring them sa pagsusukat mo ay iyan ang iyong average na lakas. Ito ay ehersisyo sa hindi realidad. Unreality ang tinukoy dito. Ang gawain ito ay hindi ito pangkaraniwang gawain. Kasi, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, alam ko that sa bawat mga araw ay naglalaman ng mga pagpapalakas ko sa iyo. Sa bawat araw ay magbabase ito sa dalawang variables. Sa dalawang dahilan, pagpipilian. Number one, ang mahirap na mga pangyayari sa buhay mo. At number two, ang iyong willingness, ang iyong pagpayag ay nakasalalay ito sa tulong na ibibigay ko sa iyo.
So, ang ating willingness, ang ating pagsang-ayon, yes, ang ating pagsang-ayon sa Panginoong Hesus ay kung paano tayo matutulungan. Napaganda. Salamat po, Holy Spirit, sa salita na yun. Subukan mo na tignan mo ang mga mapaghamon na mga oportunidad ito para tanggapin ang mas marami pang kapangyarihan sa bawat sandali. Hanapin mo sa akin ang lahat ng iyong mga pangangailangan at panoorin mo ang gagawin ko sa paglipas ng mga araw mo. At yan ang iyong magiging lakas. At yan ang magiging iyong lakas. Napakaganda po. Papuri sa Panginoon. Ito na po ang panahon, tamang panahon na talakayin natin ang mga hindi natin natalakay mga huling 2 araw. Una po ay galing kay Kuya Romy na napakagandang kanyang fruit of the Spirit. Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Joy, peace, patience, kindness, gladness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yang siyam na yan sa isang prutas ay magkakasama yan. Hindi siya fruits, kundi fruit of the Spirit. Magkakasama po yan. Kung gusto niyo ng magandang paliwanag, Tagalog na Tagalog kay Ami Bintura or Ami Austria Bintura. Siya ay si dating Ami Austria na batikang artista na nag-transform ng todo-todo at gino-glorify ang Panginoong Hesus. Ginagamit ang social media sa gawain ni Lord Jesus Christ. I-inspire po kayo pag pinanood niyo po yan. Ang mga short but malaman na videos para mapalapit pa tayo sa Panginoong Hesus. Diyan sa mga video ni Ami Austria Bintura. Ito pa po ang sinabi ni ang isinare ni Kuya Romy sa quote ni Father Roy Belien, TV Maria Philippines. Huwag kalimutan na tayo ay may mga katiwala lamang. Huwag kakalimutan na tayo ay mga katiwala lamang. At nawang lahat ay magamit ayon sa mabuti at ayon sa kanyang kalooban. Ayon sa kalooban ni Lord Jesus Christ. Nasa Mateo chapter 28 verse 20, sabi ng mga Canadian, it says, I am with you always until the very end of time. Amen. Napagandang share ni Kuya Romy sa atin lahat. Ito pa po. Yung mga nakaraang araw, hindi natin nabasa po ito na sinare sa Happy to Serve Cleaning Company. Mga kapanalig ko kay Kristo, galing sa quotation na napaka-powerful at sa anumang oras ito, mga kapatid, mga kapanalig, sa anumang oras ito ang laging ilalagay sa isipan. Usually tayo ay reactive, hindi tayo proactive. Tignan nyo ang payo sa atin ni Epictetus. Isa siyang mahusay na Stoic philosophers. Si Ryan Holiday sa YouTube, maraming picture about Epictetus saka Marcus Aurelius para ma-inspire po. Ito po ang sabi ni Epictetus, it's not what happens, it is what we do that matters most. Hindi importante ang nangyari. Halimbawa, nabitawan mo ang cellphone mo, nabasag. Hindi yun ang importante.
Ang importante ay yung anong gagawin mo sa nangyari. Halimbawa, nagkamali ka sa trabaho, nalimutan mong gawin ito mahalagang bagay na to. Hindi importante yun. Importante anong gagawin mo. Yun ang mas mahalaga sa anong gagawin mo sa nangyari. Hahayaan mo bang mahulog lang na lamang ng basa-basa ang cellphone mo, mabasag at masira ito, bibili ka uli ng bago or papalitan mo ng screen protector ang iyong cellphone pag nabasag at hayaan mo bang magalit ng todo-todo na sa iyo ang iyong kliyente at o yung boss na lagi ka na lang nagkakamali sa isang sitwasyon na yon, ay hindi na pagkakamali yun, kagaguhan na yun. Ito pa po ang isa, galing kay Bob Proctor. We can't manage our time. We can only manage our activities in our time. Bob Proctor, hindi natin mamamanage ang oras. Mali po yung manage your time. Time management, sabi ni Bob Proctor, hindi po yan. I-manage mo ang mga activities ng iyong buhay sa oras na binibigay sa iyo ni Lord Jesus Christ. So, i-manage ang activities, hindi mo i-manage ang time. Ang time ay lilipas at lilipas yan. TikTok, 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 TikTok. Walang hinto sa pag-TikTok yan. Ito pa, the healing of the mind is the healing of the body. Horizon Sweat Marden sa classic book niyang 1910. Opo, 1910. Awesome book na The Miracle of Right Thought. Marami kayong matututunan sa libro na yan. 1910, nabibili yan sa mga bookstore. Invest your money. Because you cannot give what you don't have. Invest your money to learn more and measure your progress and adjust your plans and actions to become better aligned for success. So invest, hindi mo sasayangin ang oras mo. Acronym WAIS. Father Alain Manalo, TV Maria, nung nakarang araw po ito. WAIS ay magiging maparaan tayo, maabilidad upang palaganapin ang kaharian ng Diyos sa lahat ng tao at sa buong mundo. Ito po ang saan po yung yan po ang WAIS. Ito pa ang tatlong letrang S na turo ni Lord Jesus Christ upang linisin ang templo. Ibinahagi ni Father Kevin Crisostomo TV Maria. Napaka-paborito ko ring pari ito. Batang kapari sa Paranaque pero napakahusay. Nagtuturo ito ng psychology. So, kung itinuturo ang psychology ay matalinong tao ito at papuri sa Panginoon, ginagamit niya ang kanyang talino para pagsilbihan ng Panginoong Hesus. Shoutout sa iyo, Father Kevin Crisostomo. Ito po ang tatlong letter S. Number 1, S, sacred, sagrado, kabanalan. Kapag sinabing banal, ang ibig sabihin ay may pagpapahalaga. Number 2, salvation, para manalangin. Huwag tayong maging instrumento ng pagdala ng kasalanan sa bawat isa. Yes, huwag tayong maging instrumento ng pagdala ng kasalanan sa bawat isa. Number 3, sacrifice. Upang mag-alay, the best sacrifice that we could give is our lives, total and buong buo. Nawa tularan natin si Jesus at ang kanyang mismong buhay, ang templo kung saan natin iniaalay ang ating buhay. Father Kevin Crisostomo po. Ito po, tumitingin pa po ako ng hindi pa natin natatalakay sa mga i-share noon, mga nakarang araw.
Sa Gospel na Lucas, may sinabi si Lord Jesus Christ kay Jairus na humihingi ng tulong na siya ang kanyang anak na 12 anyos ay halos bawian na ng buhay, naghihingalo. Nag-iisang anak yata ito, so hindi naghihingalo pa. Siyempre, ginawa na ng lahat ng ni Jairus ang lahat ng kanyang makakayanan, pati ang kanyang asawa. Pero talagang hindi pa rin ito bumitaw sa pananalig na nagagaling ang kanyang anak na halos bawian na ng buhay. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, "Do not be afraid, only believe." Yang mensahe na yan, mga kapanalig, ay dapat natin laging gagamitin isa sa buhay. Kasi may mga kinakatakutan tayo na tayo rin ang gumawa. Tayo rin ang gumagawa ng sarili nating multo. Tamang matakot sa Diyos kasi that's the best to revere God, to respect. Na sa kataas-taasang respeto, to revere, ay dapat matakot tayo sa Diyos kasi yan ang beginning ng wisdom. Psalms 111 verse 10. Pero itong inuutos sa atin ni Lord Jesus Christ, huwag kang matakot, maniwala ka lamang. Hindi na po yung to see is to believe. You need to believe and then you will see. And then ito pa po. Think and act, not act and think. If you are not sure what to do and not sure what to say. Andrew Carnegie, How to Raise Your Own Salary book by Napoleon Hill. Nasa Audible po yan. Dating nasa YouTube pero inilagay sa Audible. At ilang beses ko na napakinggan yan. Pinapakinggan ko pa. Dahil talagang napaka-classic at ang mga wisdom na itinuro dyan ni Andrew Carnegie, the richest man in the world sa panahon niya. Namatay siya noong 1919. Marami siyang mga binahagi, itinuro niya sa kanyang protege na si Napoleon Hill at sinulat sa lahat ng mga libro ni Napoleon Hill ang mga turo. Dito ay conversation ito. Interview, 1908, yung book na Mental Dynamite. At yan ay book ni James Watt Whittaker na sa pahintulot ni Don M. Green sa kanila Sharon Lecher, forward, ay interview din niya 1908 pero nasa libro. Itong sinasabi kong How to Raise Your Own Salary nasa Audible. Ma-inspire po tayo before we expire, mga kapanalig. Ito naman po ang Boldness Great Coat. Maging matapang sa paggawa ng kabutihan, sa pananalig mo rin sa sarili mo na kaya mong maglingkod sa Diyos, sa kataas-taasan Diyos. Ito po. It is better by a noble boldness to run the risk of being subject to half of the evils we anticipate than to remain in cowardly listlessness for fear of what may happen. Whatever you do or dream, you can do. Begin it. Dahil boldness has genius power and there is magic in it. Ulitin natin ang sabay-sabay. Boldness has genius power and magic in it. Sinabi yan ni sinisiryan madalas ni Dr. Joe Vitale. Isang German philosopher po ang pinanggalingan ng quote na yan. At i-search na lang po natin. Kundi po ako nagkakamali, si Goethe ang nagsabi niya na madalas sinasabi sa video at books ni Dr. Joe Vitale. Yan po ang mga sinare sa Happy to Serve. Tatignan po natin ang mga ibang ibinabahagi ng ating mga kapatiran.
lalong-lalo na si ating kapanalig Cecil. Sabi niya, 1 Chronicles chapter 16 verse 34. 1 Chronicles chapter 16 verse 34, it says, "Oh, give thanks to Yahweh, for He is good, for His loving kindness endures forever." Mga kapanalig, maraming salamat muli sa inyong lahat. Yan po ang ating kabuuan na episode 93. Kung tayo papayagan ng ating Panginoong Hesus, bukas, episode 94. Bukas ay Sunday. Everyday po ito. At 93 days na po tayong ito po ang tinatalakay natin sa libro ni Sarah Young. Nagsimula tayo ang prayer na number 87 ni Julie Ackerman Link. Dito po sa YouTube. Nagsimula tayo noong February sa Spotify at iminungkahi ng pisang kong si Jocelyn De Vera ito na mag-YouTube na lamang dahil ang mga tao madalas ay mas may madaling access sa YouTube kaysa sa Spotify. So, kung gusto niyo pang balikan ang mga Spotify podcast natin about 58 leadership secrets ni Lord Jesus Christ at yung prayer number 1 hanggang 87 ay nasa Spotify. Yan po ay 100 prayers, 100 psalms, Julie Ackerman Link. Maraming salamat muli. Ano po ang lagi natin tatandaan? God is forever in control. God bless everyone. Bye-bye now.